Nancy, magkano ba ang binayad nito ni Lau para makalaya agad? Corina, ang bail na pinataw sa kanya ay 90,000 pesos lang. Balik sa'yo, Corina. Okay, so ito ba ay isang bagay, Nancy, na irregular o talagang ang ipinapataw talaga na ganyang klaseng halaga ay karapat-dapat lamang doon sa kaso na nais isampa laban sa kanya o sa akusasyon na inilalapat sa kanya? Hindi man lang nasilayan ni dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau ang loob ng kulungan matapos maaresto kahapon sa Davao City. Sinabi ni CIDG Region 11 Chief Bernard Pagaduan sa BNC na mukhang natunugan na ni Lau ang arrest warrant kaya't inayos na niya ang kanyang pagpiyansa ng 90,000 pesos. Sa katunayan, sa Hall of Justice na siya dinampot ng arresting team. Handa na ang mga dokumento kaya't nakapagpiyansa agad sa halagang 90,000 pesos. Pero dinali rin siya sa IDG Regional Office para sa mugshots at fingerprinting. Isang araw bago siya nahuli, magdamag na nag-surveillance ang CIDG sa ilang mga bahay na umano ni Lau. Nang makita nila ang asawa ni Lau, sinundan nila ito at doon na nga sa Hall of Justice, nagpang-abot si Lau at mga tauhan ng CIDG. Dawit si Lau sa Pharmaly scandal, ang maanumalyang pagbili ng COVID supplies noong kasagsagan ng pandemya. Ang kanyang kumpanya naka-corner ng government contracts na nagkahalaga ng billions of pesos, kahit na 625,000 lang ang paid-up capital nito. Ang Sandigang Bayan ang naglabas ng arrest warrant for graft laban kay Lau na siya ring nag-issue nung bail na 90,000 pesos. Sabi rin ni Lau, hindi daw siya nagtatago. Balik sa iyo, Corina. Ayun, okay. Maraming salamat sa iyo, Nancy Carvajal, nag-uulat ng live mula sa Davao City.